Kami nagbabalik po dito sa Kaitana in Action. Alam niyo po, ang September ay Teachers Month. Samantala, ang October 5 naman po ay ang araw para sa mga guro. Kaya ang ating mga katanungan ngayong gabi dito sa Yes or No ay may kinalaman po sa mga guro. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no, narito po ang mga katanungan. Kuya Alan, Ate Pia, yung 3-year-old po na anak ng kaibigan ko, sobrang bilis niya na po kasing matuto for his age. So, ang gusto po sana ng friend ko is i-enroll na siya ngayon sa school. Meron po bang batas na nagtatalaga ng mga guro para sa mga batang ganitong edad? Yes or no? The answer is yes. But I want to elaborate kasi ang mommy namin is an early childhood specialist. In other words, preschool teacher. Yeah. So, lumaki kami sa ganon. So, syempre, may mga private schools, marami. Preschool, private school, marami. But for the public school, by law, nag-create tayo ng ECCD, Early Childhood Development Centers. These are actually dapat na kinonvert na mga daycare. Kasi ang daycare, nung tinayo yan, under yan sa DSWD. Pero nung napag-aralan na more of dapat yan under DepEd, Early Childhood Development, medyo nagkaroon tayo ng gap in the implementation of the law. Kasi nga yung daycare na laganap naman in most parts of the country, parang, hindi qualified karamihan ang daycare teachers. They're really there as caregivers. Meron namang teacher, pero karamihan hindi. So, kino-convert pa lang yan. And we have a new bill that will, pag napasa natin yan, talagang para ma-convert lahat. So, like in Taguig City, lahat na ng daycare na-convert na ng Early Childhood Development Center. But I want all the parents to know na hindi lang yan para sa, matalinong 3 years old. Hindi. Lahat dapat because yung 0 to 6 or 0 to 7 years old, talagang sobrang importante yan sa development ng brain. Kumbaga yung brain nag-umpisa sa ganyan, pag inantay pa natin grade school, high school, di naman sa huli na, pero nasayang natin yung opportunity. Ang haba ng sagot ko, no? But the answer is dapat ipasok ang mga anak sa Early Childhood Center or preschool. Maraming salamat, Ate Pia. Let's go to the next question. Kuya Alan, Ate Pia, yung kapatid ko po ay isang bagong guro sa isang private school. Nagtataka po yung kapatid ko bakit hindi po siya nakatanggap ng holiday pay nung regular holiday po. Samantalang naka-summer break naman po sila. Tama po kaya yung pagpapasweldo ng eskwelahan? Yes or no? Yes, tama. Because yung semestral breaks, hindi kasama sa pagkwenta sa sweldo ng mga teachers yung mga holidays doon. Pero yung Christmas break, kasama yan. So, walang nagbabawal kung gusto ng private schools, pero marami sa kanila challenge din sa finances. So, hindi sila obliged or hindi obligasyon under the law na bayaran nila ng holiday pay during the summer or semestral breaks. Maraming salamat, Kuya Alan. Punta naman tayo sa ating third question. Kuya Alan, Ate Pia, so meron po kasi akong kakilala at yung anak niya po ay mayroong autism spectrum disorder. And gusto niya po sana mapag-aral ito. Ngayon ang question ko po is, meron po ba tayong batas na naglalaan ng guro para sa kanila? Yes or no? The answer is yes. Again, may history din ako dito na gustong explain sa'yo. Kasi siguro, ang tagal, more than 5 years kung tinrabaho yung batas na yan. The reason is, sobrang importante sa akin na may teachers na qualified para sa mga students with special needs. Nagkaroon din kasi ako ng baby na may special needs. Pinanganak kasi siya na bingi, bulag, may butas ang puso, and he actually did not live long enough na pumasok kasi namatay siya before siya naging 1-year-old. So, inspiration ko siya. So, nung ginagawa namin ng batas na to, madali naman gumawa ng batas eh. Pero ayokong nangangako na hindi naman natin mapapasatupad. So, for this to be effective, kailangan convenient sa parents, right? Na hindi naman yung pupunta ko, taga-probinsya ka, like you are. Alam ka naman pumunta ka pa sa Cebu para dun mo mapag-aral ang isang bata na may special need na taga sa inyo. So,
we have a concept called progressive realization. Ang goal natin is lahat ng public schools, merong center within that school para sa may mga estudyanteng may mga special needs. But we don't even have enough teachers na trained kasi they have to get a degree in education, specializing in special education. Dapat pa nga magka-master sila. So, ang progressive realization means, ang goal ng batas natin is lahat ng schools magkaroon. But nung pinasa namin yan, which is a few years ago, hindi naman agad-agad meron. Kasi nga, magpapagraduate pa tayo ng mga teachers na magsispecialize yan. So what we have in the law is a mobile team of teachers na nagsispecialize dito. And supposedly, ang goal muna is itong mobile team is nakakarating within the whole city. Iikutin nila yung mga barangay. So, it will take time, but that is the goal, to have the resources available dun sa lugar ng mga families na may anak na kailangan ng ganyang special attention. Kaya thank you for that question. Maraming salamat. Next question. Ate Pia, Kuya Alan, meron po bang obligasyon ng isang guro na mag-report ng insidente ng bullying na napag-alaman nito sa eskwelahan kanyang pinapasukan? Yes or no? Yes, meron siyang obligasyon. At tama ito, no? Yes, may obligasyon kasi nasa batas. At tama yung policy na yon kasi the only way that we can fight bullying is to admit na meron ngang bullying. And in fact, yung EDCOM ngayon, pinag-aaralan pang strengthen yung batas sa Kuya Boy, Ate Pia, kasi yung ibang assessment pala ng ibang schools, mas mataas yung assessment mo ng school na yon pag walang bullying. So minsan may disincentive to report yung school mismo na may bullying. But we know that it does happen, di ba? So reporting that bullying happened is not necessarily the fault ng environment ng school. It could not be, di ba? But it's very important that may obligasyon talaga na i-report. Thank you po. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, pwede po bang maging probationary employee ang isang college professor kahit mahigit 1 taon na po siyang nagtuturo sa isang publikong kolehiyo? Yes or no? Bago ko sagutin yun, Maritim, ordinaryong empleyado, pwede bang probationary pa rin sila kung after 6 months na? Ordinary mo. Tama, hindi pwede. Hindi pwede. Fresh grad. The general rule is that 6 months, di ba, kailangan irregular ka na. Okay. The exception or yung batas mismo nagsasabi na kapag ka ikaw ay isang professor, 3 years. Sa teachers kasi, hindi mo basta't ma-assess yan ng 1 year na pagtuturo. So, ang binibigay ng batas, 3 years bago ka ma-regular as a professor. Opo. Yes, tama. Thank you po. Maraming salamat. Marami tayong natutunan na naman doon sa yes or no mula kay Ate Pia at Kuya Alan. Ang tabayanan niyo po sa mga susunod pang episodes ang ating mga Ate Pia, Kuya Alan, yes or no. Sa ating pagbabalik po, yes. Lahat po ng ating studio audience ay mag-uwi ng mga regalo. Yes, marami po ang mananalo. Sa Alan Pia Pits, sa pagbabalik po na Sa CIA with BA, hatid namin ay aksyon. Nung unang pagdulog ko sa Cayetano in action, hindi ko naman po ini-expect na ganong kabilis. Ito po nung nag-guest focus ng CIA, in fairness, kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na yung problema ko. siguro si Lord lang nagturo. Sige, pumunta kayo dyan. Mag-text kayo dyan. Simula po nung pagka-text ko pa lang na, Sir Larry, okay na yung anak ko susunduin na biglang i-reply sa akin, papunta na kayo.
At dahil kasama ko sila, naasikaso nila at wala pang isang linggo, nahulugan agad yung mga wala pong fulod sa SSS. Natapos na rin yung ilang taon na inaantay ko na makuha yung Form 137. Handog namin pangmatagalang solusyon. Aside from din po doon, yung binigay sa akin na business na naunang kabuhayan na inumpisahan ko, talagang kinarir ko kinabukasan. Sunod-sunod pa po yung pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadasal ko yun. May puso ang usapan, kasabay ng legal na talakayan. Nung unang pagkaharap po namin nila Kuya Alan at Ate Pia, medyo kinakabahan po ako. Pero iniisip ko din po na yun ang pagkakataon kong makaharap sila. Kaya kailangan sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin para lahat ng mga katanungan ko, mabigyan nila ng sagot. Saka kailangan i-check mo daw lahat ng dokumento para hindi daw ma-scam. Yun ang naalala ko na magandang binigyan na aral nila sa akin. Talagang sobrang ramdam ko yung kung paano kayo tumulong, kung paano yung pagmamahal nyo, pagmamalasakit nyo sa mga tao. Dahil ang tulong na aming bigay ay tungo sa ikagagaan ng inyong buhay. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa akin. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Sabi ko nga, kahit tumanda siguro ako, kahit tumanda yung mga anak ko, nakakabit na yung pangalan ng CIA. Hindi na mawawala yun. Nais ko mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Maraming salamat po talaga kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Hindi ko talaga ako nagkamali. Napaka-boto po nila. Kay Kuya Alan sa kay Ate Pia, sobrang nagpapasalamat ako dahil sa mabubuti niyong puso. Sabi ko dun sa mga anak ko, makapagtapos ka dyan, kasama yung CIA dyan sa journey mo na yan. Iyan ang serbisyong Cayetano in Action with Boy Abunda. Sana sobrang i-guide po kayo ni Lord, sobrang i-guide po yung programa nyo na mas marami po kayong matulungan.